Mo na mga igsuon, atong iklaro yun eh. Atong yun iklaro. Pinagi sa atong converted pastor, elder, siyam kasimbahan natukod ani ha? Hinumdumi, siyam kasimbahan ang natukod ani. No? Nya sa Jehovah's Witnesses, no? Unya karon tungod sa iyang kay gusto lagi niya gubon ang simbahan Katoliko, kay niuban siya sa iyang papa nga nagigbatig Katoliko, naluoy siya sa iyang papa, no? Mo nang nangursog yun siya, iyag yung siya budako ko, ako yung debatihon ni mga Katoliko. Nya gatuon siya. Nya karon unsa may nahitabo nga gatuon siya? Siya may nabalhin sa simbahan Katoliko tungod sa iyang pagtuon. No? Mo na Pastor Archie, kamo diha nga naminaw pagtuon gyud mo. Kanang inyong pagtuon dungagi lagig-in para pagtuon, dili las pagtuo. Kinahanglan tun-an nato ang atong pagtuo. So karon ako ko manghihatag ni sa ato igsuon, Brother Paul San Pablo Alima nga kanhi Jehovah's Witness. Daghang salamat sa atong tinahod nga presidente sa kausa sa manlalaban sa pagtuong Katoliko. O kaninyong tanan nga niya karon sa pagsaksi sa dialogo sa pagtuo, atong hatagan o masipang palakpak ang Dios sa kahitasan, palakpakan ang Ginoo. Atong niining pagpasidungog sa balaang kasulatan sa atong nasudnon nga pag-ila sa pagkaimportante sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi, o karon nga adlaw ang gitawag nga National Bible Day. Ang adlaw diin pasidunggan ang balaang kasulatan nga maong Biblia. Dayon kining Biblia mao kini ang usa sa mga hinungdan nganong gitalikdan nako ang kanhi nakong tinuohan kanabatan. Ang tinuohan nga diha ko nangalagat sa 15 ka tuig. O wala ako magdahom nga sa katapusan nga mga anib sa akong kinabuhi, dinhi ako dadon sa Ginoo sa pagpangalagad sa simbahan nga iyang gitukod. Palakpakan nato Ginoo. So akong i-share gamay kung unsa ang epekto sa pulong sa Dios sa akong kinabuhi, sa akong pagpangapkap sa pagpangita sa kamatuoran. Sa pag-edad nako sa 6 anyos, preparatory sa pag-eskwela elementary, diha magsugod ang proseso sa pagbasa o pagsulat. Kay 7 anyos mao naman ang imong pagsulod sa imong unang ang-ang sa pagkat-on diha sa eskwelahan. Sa pagkahibaw sa akong maginikanan nga makabalon na kong mobasa o binisaya, di pa ako kabasag in English. Kanang in English nga mga words, binisaya akong pagbasa. Padalitan mo adto ko sa dalan, makita ako warning, stockpiles ahead. Di pa ako kabasag in English, pero kabasa ako binisaya. Ang pagbasa nako is stockpiles ahian. Although naan ako'y abilidad kon kapasidad nga makabalong mubasa. Sa dihang nahibaw-an sa akong maginikanan nga kabalon akong mubasa, girigaluhan ako sa akong parents og Biblia. Ingon akong ginikanan, Paul, doon na may irigalo kanimo nga Bible. So ako pertigyod na akong lipaya sa akong pagpakahibaw ng akong ginikanan, regaluhan kong Biblia. Pero miingon na ako mga parents, Paul, basaha kini sa tibuok nimong kinabuhi. Mo nang starting at the age 6, nag-start ko sa pagbasa ng Biblia.
Apan sa dihang 12 anyos na katong giingon ni Brad Kaloy nga nakig-dialogue akong mga parents sa usa ka Catholic faith defender dito sa among lugar, medyo nakita nako nga dehado ang standing sa akong parents o nagbilin tog hatred sa ako kasing-kasing. Ningon ko nga pagdako nako akong estudyuhan una gyud ang among tinuohan ug akong estudyuhan unsa kining simbahan nga Katoliko kay balikan nako kining simbahan nga Katoliko idigdako nako. So pila ra may istorya, mas napalawom ang akong kasuod sa pagbasa sa pulong sa Dios. Apan namisyos nako ang paggamit sa Biblia. Gigamit nako ang Biblia sa usa ka banda diha sa pagpangatake sa simbahan nga Katoliko. Pero yo pa man niining makasubo nga kabatuoran sa kanhi nakong kinabuhi nga ako kanhi kaaway sa simbahan nga Katoliko apan ang Dios naluoy kanako sa unsang paagi. Nakita sa Ginoo ang akong gugma sa iyang pulong nga maong Biblia. O ang Biblia ang kasangkapang gigamit sa Dios nga matultulan nako ang simbahan nga iyang gitukod. Palakpakan natong Ginoo. O ako ning i-share ninyo kay 15 minutos raman ang presentation o pagpaambit in relation sa Bible. Sa akong pagbasa-basag Biblia, sa wala pa ko mahimong ministro sa Saksi ni Jehova, katulunan nako na human og balik-balik og basa ang Biblia. Dayon kaming mga ministro, mandatory kanamo nga basahon ang Biblia within a period of 1 year from Genesis to Revelation. Next year, balik na po mig Genesis. Muhuman na po mig Revelation. 15 years ko nga ministro. May total og 18 times sawa pa ko mahimong Katoliko na basa nako nga balik-balik ang among Biblia nga New World Translation of the Holy Scriptures. So sa akong pagbasa Biblia dili gyud malikayan nga sa dili pata mo ukap og Biblia makita nato ang dakong litra nga Bible. Di ba? So sa akong pagbasag Biblia, dunay usa ka mahinungdanon nga pangutana nga misalingit sa akong hunahuna nga nagpausab sa dagan sa akong kinabuhi. Pagtan-aw nako sa libro kay naamang gyud nakatatak nga Bible, Holy Bible. Nakapangutana ako unsa man kaha ang meaning niining word nga Bible. Kay sa Griego gitawag man na siya og ta Biblia. Ang ta Biblia is plural. Both ipasabot mga libro kon books. Kay ang singular sa ta Biblia is Biblion o sa ka libro. Karon sa in English gibutangan ang cover og Bible. Nakapangutana ko unsa man ang kahulugan niining word nga Bible. Naa gyud history ini kun unsay buot ipasabot ini. Dili ba? Nganong gibutang man na diha? So naa gyud naka-akibat nga kasaysayan kung unsa ang buot ipasabot nganong gibutangan ka na og Bible. So kay pangutan naman nagtangag kini og tubag. Mo nang kay gusto man ko nga mahibalo sa tubag, protestante man ko. Naaman may mga library sa protestante, ilabi na sa Jehovah's Witnesses, naami dako nga library. So dito nako ipangita ang tubag sa pangutana unsa man ang kahulugan sa pulong Biblia. But sad to say,
Sa akong pag-estudyo, wala ako makakita og konkreto nga tubag sa pangutana nga akong gipakita. Although hopeless ko, nga wa nako makit-i ang tubag diha sa librarya nga dito ko nag-research, apan deep inside my heart nagtuo ko nga naagay tubag ang akong pangutana. O dito nagsugod ang akong dako nga pagduda sa protestante. Kung ang protestante eksperto sila sa Biblia, kay kami nangantemi nga maayo mig Biblia. Memorize na mo ng mga bersikulo. Master kaay mo paklig Biblia. Kung ang Katoliko o ang protestante siguro mag-contest na ipuruhan na ang Katoliko yun mapilde sa pinakliay o memorizay sa balaang kasulatan. So ingon mi ni ana nagpasibantog kami nga kami mga maayo sa Biblia, mo hinungdan nga kami nagbasa, nagtuon og Biblia, nag-house to house sa himbahang Katoliko kay among tudluan ang Katoliko Biblia. Ingon anang among ginahimo. Pero sa dihang wala nako makitang tubag sa akong pangutana, misugod ang akong pagduda kung ang protestante ang knowledgeable sa Biblia, nganong ang simpleng pangutana unsay meaning sa Bible wala may konkretong tubag. Pero nagtuo ko nga naagay tubag ang maong pangutana o ang makatubag sa pangutana ang naghimo lang sa maong libro. Kinsa man ang eksperto, ang maayo nga driver o ang nag-imbento nga sakyanan nga iyang gimaneho. Tubag. Ako maayo kong driver. Liko-liko sa dalan, perte kong mastera, eksperto ko nga driver. Pero ang pangutana, kinsa may eksperto, ang driver nga nag-drive og Toyota o ang nag-imbento sa Toyota. Tubag. Bisan unsa nako ka ekspertong driver, dili nako madaog ang kaalam sa nag-imbento sa sakyanan nga akong gimaneho ug mao kana ang insaktong lohika. So kung ang protestante walay klarong tubag sa pangutana nga akong gipangita, wa ko magmahay kay nagtuo ko nga naitubag sa maong pangutana ug ang makatubag lang sa maong pangutana ang naghimo ni anang libro nga Biblia. So wa ko laing choice. Nag-underwent man kong study how to attack and destroy the Catholic Church, meaning na ako'y access sa librarya sa simbahang Katoliko. O dito ko nag-research sa pangutana nga may salingid sa akong galamhan, pinasikat sa pulong Biblia. O salamat sa Ginoo, makaigsuunan, nakit-an ako ang tubag sa akong pangutana. Palakpakan nato Ginoo. O nining atong paghandom o pagpasidungog sa nasudnong pagpabili sa balaang kasulatan, ipaambit ko kaninyo ang akong nakatunan sa akong pag-research sa balaang kasulatan. Nganong ang Biblia gitawag kini nga Bible, the word Bible has two syllables. The first syllable of the word Bible is by, and the last and second syllable of the word Bible is bol, and each syllable has own meaning. Nganong gitawag man ang Bible? Ang word itself nga Bible naa diha ang meaning. Ang unang syllable nga by is derived from Latin word, means two, twice, and double. Kanang word nga by sa Bible refers and derived from Latin word means two, twice, and double. Aron ta makasabot, mangutana ko ninyo, nganong ang bisikleta tawgon man nga bicycle? Kay
Ang maong sakyanan dunay duha ka ligid. Kay kon ang maong sakyanan isaray ligid, dili na bicycle, ang tawag ana is unicycle. Kung tulo ka bugang ligid, tawgon pod ng tricycle. Ang pangutana, unsay nakabicycle sa bisikleta? Kay ang maong sakyanan naghupot og duha ka buok ligid. Kay ang meaning sabay means two. Another example, bisexual. Isa ka person has two sexualities. Pwede siya sa babae, pwede po siya lalaki. Isa ra siya katao. Pero duha ang iyang sexualidad. Kaya ang word nga bisexual, ang iyang first syllable is bi, nag-indicate og duha. Now, nanong ang Bible gitawag man na siya nga Bible? Kay kana nga libro na ay duha ka divisions. Ang word nga by in the Bible refers to Old and New Testament. So mao nang meaning. Ang meaning sa by nag-indicate, nag-refer sa Old and New Testament nga libro. Duha ka division gi-combine as one. How about the last and second syllable of the word Bible? The last syllable of the word Bible nga bol is derived from the word assemble. Nga ang buti pasabot, kini di ay Biblia, inassemble na ini. The Bible did not drop down from heaven ready-made. Wala ni nahulog sa langit, nagisaw sa pastor, tibuok libro na. Wala. Nor it was handed down from the hands of God through His angels. Nagisaw sa mga pastor nga tibuok libro, ang Dios wala magpauwan o Biblia nga tibuok. Ang Biblia di ay inasimbol. So every time nga makabasa kita og word nga Bible nga gitatak sa Biblia, usa lang ang buot ipasabot ni ini, gipahinumduman kita na kining libro ha inasimbol. Kung ang Biblia inasimbol, ang pangutana kinsa may nagasimbol. Giyon sa pagasimbol. Kanus na human pag-asimbol sa Biblia. Imbes ang pangutana o sara, unsay meaning sa Bible, nadugangan ang akong pangutana og tolo. And these three major questions lead me in my journey to Catholicism. Palakpakan na ito, Ginoo. Ako na lang ni siya move on. Di na ko tas on. Tubagon na ko ang tulo ka pangutana. Ang una na kong tubagon, giunsa pag-asimbol ang Biblia. Kanus na asimbol ang Biblia. O ang labing importanteng pangutana, kinsay nag-asimbol sa Biblia. Sa dihang nahibaw anak ko ang tubag nining pangutanaha ni sumbalik sa akong galamhan kung nganong ang protestante nga nagpasiatab nga eksperto sa Biblia nganong dili mutubag sa meaning sa Bible. Kay kung musulay sila tubag nga ang Biblia di ay duha ka testamentong giasimbol, meaning na nagasimbol, basin mangutana kung ang Bible inasimbol, kinsamay nagasimbol diin. O mulutaw man diha nga wala sila'y kalabutan sa pag-asimbol sa Biblia. Mobalik yun ta sa kasaysayan kung kinsay nag-asimbol na ini. Mao nang dili ako mukanaog dinhi sa entablado
nining atong nasudnon nga paghandom sa balang kasulatan, tubagon nako ang tulo ka pangutana aron mulutaw ang kamatuoran nganong naay Biblia sa atong kasaysayan. Unsang unang pangutana? Tubagon nako ang pangutana kung ang Biblia inasimbol, giunsa man pag-asimbol ang Biblia. Tubag, giasimbol ang Biblia pinaagi sa proseso nga gitawag kanonisasyon. O kining kanonisasyon o sa kini kapamaaking gigamit sa simbahang Katoliko, especially sa pagkanonisar og santos. And the word canonization is derived from the root word canon. And what is canon? Canon means role or measure. Buti pasabot sa dihang ang Biblia giasimbol na ay mga roles sama sa mga dula. Ang boxing na ay rules, ang wrestling na ay rules, ang basketball na ay rules, ang volleyball na ay rules. Dili pwede nga way rules. Kay kung walay rules, gubot kayo. Aron hapsay ang pag-asimbol sa Biblia, kinahanglan maghimo og rules. Ang pangutana, unsa may rules? O 15 naghimo na ng maong mga rules. Para mahibalo kita sa kamatuoran, mao kini. Pananglitan, nganong upat raman ka ebanghelyo ang nakarga sa pag-asimbol sa Biblia. There are more than 20 Gospels, including Gospel of St. Thomas, Gospel of St. Barnabas, and Gospel of Mary Magdalene. There are more than 20 Gospels. Kung naay kapin sa 20 ka ebanghelyong nasulat, ang pangutana nganong sa pag-asimbol sa Biblia upat raman ang nakarga. Ang tubag tungod kay ang simbahang Katoliko ang naghimo og rules. Unsa man ang number 1 rule? Nga maapil sa pag-asimbol ang gituohang ebanghelyo kon ang writer niini apostol ni Hesukristo. Nganong unahon gyud o i-priority nga ang ebanghelyo dawaton sa pag-asimbol sa Biblia kon ang writer apostol, ang tubag kay ang apostol mao ang eyewitness, ang nag-uban-uban sa Ginoo sa iyang tulo ka tuig ug tunga na ministeryo sa kalibutan. Buti pasabot nakasaksi ang mga apostol sa ilang pag-uban-uban sa Ginoo. So ang main source ang apostol kay credible ang ilang testimonyo. Sakto dili? Sakto. Maunang tungod sa number 1 rule, nakarga dayon ang Gospel of St. Matthew. Nakarga usab ang Gospel of St. John. Nga naman, kay si John o si Mateo, mga apostol ni Kristo. Nakarga usab ang ebanghelyo ni San Marcos o ni San Lucas. Nga naman, nganong nakarga ang Gospel of St. Luke, ang Gospel of St. Mark? Dili tungod kay sila apostol. Nan Brad Paul, miingon ka man nga kung ang writer apostol ikarga sa pag-asimbol sa Bible, ang pangutana mao kini nganong nakarga man ang San Lucas o San Marcos nga dili man sila mga apostol sa Ginoo. Di man sila ang nasa list of the apostles. Ang tubag tungod kay ang simbahang Katoliko naghatag og ikaduhang nga rules mo ng paghuwat. Unsa man ang second rule sa simbahang Katoliko sa dang iyang giasimbol ang Bible, ang simbahan miingon, although
dili apostol, apan kung disipulog apostoles, dawaton ang ilang sinulat sa pag-asimbol sa balaang kasulatan. Mao nang giapil ang San Lucas o ang San Marcos kay kun ang role usalang dili upat ang ebanghelyo duha ra unta. Aban salamat nga ang simbahan naghimog ikaduhang role nga ang apuso, ang disipulo sa apostol dawaton. Mao nang kanang Gospel of St. Mark is considered as Gospel of St. Peter. Why? Because Mark, the main source of Mark, is no other than St. Peter itself. So kanang Gospel of St. Mark dapat unta na Gospel of St. Peter. Pero nganong gihinganlan man nga Gospel of Mark in honor sa nagsulat. Apan ang iyang gisulat gikan kang San Pedro nga testigo sa tulo ka tuyo upat nga panag-uban nila sa ministeryo sa Ginoo. So natubag na ba? Natubag na ba ang pangutanang giun sa pag-asimbol? Natubag na ang pangutana, apil ba ang mga dili katoliko sa pag-asimbol sa Biblia? Wala sila dito. Ang tua dito ang mga obispo sa simbahang katoliko sa iyang tulo ka mga konsilyo na nagkanonize sa pag-asimbol sa balang kasulatan. Ang konsilyo sa Hippo, konsilyo sa Cartago, konsilyo sa Roma. Og ni atong 397 gilingkuran sa atong Santo Papa Damaso I, ika-37 nga Santo Papa sa Iglesia Katolika, iyang giopisyal ang pag-asimbol sa Biblia, na asimbol ang Biblia ni atong tuig 397 ang pangutana 15 nag-asimbol. Ang simbahang katoliko, palakpakan nato ang simbahang katoliko, ang iyang mapaghago, ang paghago sa mga santos nga ang Biblia ni abot sa atong panahon karon, palakpakan na Ginoo. Pagkalami paunta itestigo sa kamatuoran, pero di naman malikayan ni abot naman ang atong mahal na tigdipinsa sa atong pagtuo, Reverend Father Darwin Gitgano, ato siyang sugaton sa sibang palakpak. O saksihan nato karon ang nagbuntaog kagamaturan nga ipabuhagay sa atong simbahan. Daghang salamat o malipayon nga paghandom sa nasudnong pagpasidungog sa balaang kasulatan, ang Biblia. Palakpakan na Ginoo. Opinion, all opinion are equal. Apa siya mari mo kita yan. Galing mo. Pasti berkeliatan berbanding Pak. Betul kamu.